Hey guys, what's up? My name is Sean Win and today pag-usapan natin ang nangyari. Bombing sa MSU sa Marawi kaninang umaga. No? So, sikat na naman tayo guys. Sabi nga dito, mababasa ninyo. Ayan. Ayon sa Al Jazeera, bombing attacks and Catholic Mass in Philippines kills 4. Philippine President Marcos Jr. condemns senseless and most heinous acts. Definitely nasa Guardian tayo. Sabi dito sa Guardian, bombing of Catholic Mass in southern Philippines leaves 4 dead. BBC, Mindanao, 4 killed in explosion at a Catholic Mass in the Philippines. Reuters, foreign terrorists behind deadly Philippine bombing, official says. Okay. So kaninang umaga nga guys, pagkagising, well actually, hapon na ako nagising. No? Nakita natin yung mga photos na to. Makikita nyo, ito po yung mga nasugatan, mga namatay. Kawawa yung nandito. So, nakita natin exactly, ito po yung senaryo na nangyari kaninang umaga. Patay, patay. Naglabas na po ng pahayag si PBBM. Ayon sa kanya, I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts penetrated by foreign. Sabi nga ni PBBM dito, by foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning, extremists who wield violence against the innocents while be regarded as enemy of our society. So basically, sinasabi niya rito that they are in close coordination with the regional government of BRAM and the concerned LGUs. I thank them for their swift, immediate response to the incident and for their ready support to the victims. Nagpahayag na rin po bigay na rin po ng pahayag dito si VP Sara. Ayon sa kanya, mahal kong mga kababayan, assalamualaikum. Madayon ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa pamilya ng mga biktima at pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagsabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan. Sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. As you all remember guys, back in 2017, ito po ang ating senaryo sa Marawi. Okay? Kitang-kita nyo naman kung paano winasak ang Marawi noong 2017. Diba? Maraming sibilyan ang namatay, maraming military ang namatay. See? Nakakalimutan na ba natin to? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa nga halos nakaka-recover ang Marawi tapos may mga ganitong klaseng terorismo. May mga ganitong klaseng act of terrorism. Diba? Isa itong gawain mapangahas ngunit malinaw na rin sa atin isa itong kaluwagan. Nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino lalo na sa mga Mindanaoan na maging mahinahon habang
nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatsyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod na pag-atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ayan, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran. So ayon nga rito kay PBBM, kung babalikan natin ang kanyang statement, sabi niya rito, ito daw ay gawa ng isang foreign terrorist. Okay? Pakinggan naman natin yung update dito ng governor. Yan, pakinggan natin siya. Oops, wait lang. Mag-e-echo yan eh. Lipat natin dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon. Ngayon po ang sitwasyon ng Marawi City, Lanao del Sur. Meron pong sumabog na IED sa Dimaporo Gym kung saan marami tayong sugatan. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Amay Pakpak Medical Center para patulungan yung mga nasugatan, yung mga wounded natin. More or less ito, more than 40 ang nandito ngayon sa hospital. Kaya yung mga doktor natin, alam naman natin na linggo ngayon, pinareport sila lahat para tugunan itong mga problema natin ngayon. Actually, kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba nasa seminar, yung iba nagpapakasyon. Kaya sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat, nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Yung ibang natitira ngayon dito, ito yung medyo may malalaang sugat. Sa ngayon, yung inaantay natin yung investigation ng PNP at ng AFP. Sa ngayon, huwag muna tayo magsabi kung sino yung gumawa niyan or ano yung bakit nangyari ito. Antayin na natin ang kalalabasan ng investigasyon ng PNP at AFP. Maraming salamat. Okay guys, this was 8 hours ago. No? Kung titignan nga natin itong post ni Philippine Star, so this was 7 hours ago. So, sino na una? Basically, yung sinabi ng governor. Tama ba ako? 8 hours ago, yung isa 7 hours ago. Pero ayon nga kay PBBM, ito daw ay gawa ng isang foreign terrorist. Okay? Yan. Now, kung babasahin natin, there's another information here na mababasa natin. Galing 1 hour ago, galing sa DXMS, Radyo Bida Cotabato City. Ayon sa kanila, retaliation ng pagiganti ng mga teroristang grupo, posibleng isa sa mga motibo ng MSU Marawi bombing. Ito ang lumalabas na impormasyon na sa sinigawang press conference na dinaluhan ng PNP Chief Benjamin Acorda Jr., Lanao Sur Government Mamintal Adyong, Marawi City Mayor Gandamra, kinatawan mula sa Mindanao State University, Marawi at iba pang matataas na opisyal sa relihiyon. Nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang matagumpay na military operation laban sa mga teroristang grupo ay sa Bangsamoro Regional Police Director Brigadier General Alan Nobleza. Posibleng may kinalaman ito sa nangyaring pamomomba sa loob ng Dimaporo Gymnasium ng MSU Marawi.
Ito rin ang sinasabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na sa isang hiwalay na press conference. Unang operasyon ng military ay nangyari sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur, kung saan napatay ang 11 kasapi ng dalawa Islamia group kabilang ang kanilang leader. Sinundan ito ng matagumpay ring military operation laban sa isang bomb expert ng Abu Sayyaf group na nasawi sa Basilan Province. Pinakauli ay pagkasawi naman ng dalawa Islamic Mautig group sub-leader na si leader sa Piagapo, Lanao del Sur. Ayon sa PNP Chief General Acorda, sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng ang grupo na nasa likod ng pagsabog at ang uri ng pampasabog na ginamit sa krimen. Hindi pa makumpirma ng PNP kung suicide bombing ang nangyari. So, ito pang Dawla Islamia Group. Ito ba ay foreign? Tingnan natin. Okay, ayon nga kay Bing, sabi niya rito is an Islamic extremist group that operates in southern Philippines. The group has pledged allegiance to the Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, and is known for its violent activities in the region. The group was previously known as the Maute Group, which was responsible for the 2017 siege of Marawi City. The group has actively recruiting militants in Lanao del Sur and Lanao del Norte and the northern Mindanao. The recent lack of Islamist militant activity in the southern Philippine island of Mindanao is deceptive. In 2020 and 2021, militancy in the region saw an apparent sharp decline. The AFP overran militant strongholds and accepted the surrender of large number of insurgents, particularly from the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters and the Abu Sayyaf group. Despite this recent silence, however, the AFP recently announced the identity of the leader of the Dawla Islamia, nomenclature of the Philippine authorities to describe the various Islamic State-affiliated groups' activity in the country. In Mindanao, 2nd of March, Fahordin Haji Hatar, alias Abu Zakaria, leader of the island now previously known as the Maute Group, is now being hunted by the AFP after being identified as the new emir of the Islamic State of Southeast Asia. Following the identification of Abu Zakaria, civilians in the province of Lanao del Sur and Lanao del Norte, where the island now is based, have expressed concerns about the second Marawi siege style assault. So, ito ba ay foreign o local lang din? No? As you all know naman, very recent, no, nagkakaroon ng about sa peace talks. No? Napabalita naman yan. And dito papasok yung tanong natin. Ano ang naging silbi na confidential at intel funds na nangyari dyan sa Marawi? Diba? Ano ang naging silbi? Milyon-milyong halaga ng pera ang nilalagay sa intel at saka confidential fund. Bakit at paano nakalusot ito? Nakakanginig, nakakaiyak, nakakaawa. Yung sobrang busy tayo. Imagine mo, no? Sobrang busy tayo sa WPS. Hindi natin alam na mayroon ng gagawin ay may pinaplano na pala dito sa loob ng bansa. Galit na galit tayo sa nangyayari sa WPS. Pero hindi natin ma-secure yung parang we're trying to secure the outside but we're not securing the inside. Hindi ba mas lalong alarming para sa atin lahat, no? Hindi lang yung peace but security and safety natin.
Kung may mga nakakapasok na foreigner dito para lang magpalaganap ng ganitong klaseng target nila ang Mindanao? Ano susunod? Visayas? And then Luzon? 'Di ba? Kailan lang nire-rescue natin yung mga kababayan natin sa Gaza. Tapos ngayon busy-busy ang pangulo natin i-rescue yung mga na-hostage. So while busy ang gobyerno natin sa panglabas na seguridad, na-overlook nila ang security natin from the inside. And kung foreigner nga 'to mga 'to, paano sila nakapasok? Paano hindi na-detect ng Bureau of Immigrations natin na itong mga taong ito ay may history? 'Di ba? Ano yan, mga neophyte na nakapasok dito, walang criminal record sa labas? I remember this one interview coming from the Bureau of Immigration. May mga nasabi na sila na nagiging mahigpit na sila sa mga foreign entries. Dahil may mga napapabalita na mga pumapasok na predators dito. Mga sex offenders. Sana naging mas mahigpit kayo lalong-lalo na kung meron nga talaga mga foreigners na pumapasok dito para lang magpakalat ng ganitong klaseng senaryo. Dapat na ba nating alamin? Saan yung ginagastos ang CIF? Kung yung mga ganitong bagay nakakalusot sa inyo. Ano susunod? Saan susunod? Sino ang susunod? 'Di ba? Dapat na ba na lahat ng LGU magkaroon ng confidential fund? Kasi kung hindi kaya ng nasyonal, no? Kung hindi kaya ng national government, baka mas kaya ng mga local government. 'Di ba parang nakakatakot? Tsaka bakit ang init-init ng dugo nila? Bakit favorite nilang target ang Marawi? Totoo ba ang usap-usapan na mayaman ang Marawi because of their natural resources? Kaya gustong-gusto nilang ma-take over ang Marawi. Even before I end this video, I'd like to express my deepest sympathy sa lahat po ng pamilya ng nawalan, sa lahat po ng naging biktima, sa lahat po ng nasugatan, lalong-lalo na po sa community ng MSU dyan sa Marawi. Kami po ay nakikiramay sa inyo. Pinagdadasal po namin ang agaran ninyong paggaling. At sana mahuli na kung sino man ang gumawa nito. Mabigyan ng hustisya ang mga inosenteng taong namatay at nawala. Actually, nung tinitingnan ko nga 'to, naiiyak ako. Ang nakakatawa niyan, kahapon lang pinapanood ko yung Mama Sapano, which is basically guys nasa Netflix na. Yung producer po ng Mama Sapano na si Attorney Topacio, siya rin po ang tumatayong abogado ng mga naulila ng SAP 44. Napakaganda po ng movie. Doon mo makikita na kung hindi kayang pangalagaan ng ating gobyerno ang kapwa natin Pilipino, it is just right for us to speak up. Para gawin ng mga politiko natin ang kanilang mga trabaho. Actually, nakakagalit yung movie ng Mama Sapano. Kasi doon mo makikita kung ano exactly yung nangyari. Saludo rin siya. Well, saludo ako. Sobrang, I don't know, Mayor Magalong. Naririnig ko lang siya. Pero sa movie ng Mama Sapano, inuna niya yung kapakanan ng mga nawala niyang tauhan.
over sa posisyon. Yan yung taong may paninindigan. Yan yung taong may prinsipyo. And definitely maraming salamat kay Attorney Topacio for sharing that story of Mama Sapano. Iba yung laman nung kwento, nung movie, over sa mga nababasa natin. So siya pala yung nag-file ng kaso laban kay Pinoy tungkol sa Mama Sapano. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Lalambing na lang po ako sa inyo. Magtirik po tayo ng kandila para po sa mga nawala today because of this bombing. Magandang gabi po.